Alam mo, pinangungunahan kami. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Yan bang gawain ng tao ng isang PRRD appointee? When I dismissed the case of Laila de Lima, the primary case of Kerwin Espinosa filed against Laila de Lima, why did I file charges against Secretary Duque with respect to family? Duque being a member of the cabinet of President Rodrigo Duterte, di ba? For the 7 years that I have been the ombudsman, ano ba yung ginawa ko na paborkidi ko? Di mo kaya ito lahat, hindi ito paborkidi ko eh. Sila ang gumawa ng paraan para ako'y pansinin. Nananahimik kami eh. Papadalhan mo kami ng complaint. Bakit kami binigyan ng kopya ng investigation report? Hindi naman kami media bureau ng House of Representatives. Hindi naman ako pwede maging spokesperson dahil ang English ko ay Bisaya. Mali-mali yung mga pronunciation. Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabaitan. Nagbabalik na naman ho tayo dito sa ating programa, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At ngayon po mga kabaitan ay pag-uusapan ho natin itong si Jay Ruiz kung saan po ay kalat na ngayon at bali-balita ho ay papalitan ho ito bilang sekretary ng PCO mga kabalitaan. Pero ito rin namang hong si Ombudsman Samuel Martires ay pinangaralan ho itong mga tunggisista na mga nagmamarunong ho mga kabaitaan at mistulabagang pinangungunahan ho ang ombudsman sa magiging desisyon ho dito patungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngayon po si ombudsman ay pinagsasabihan yung mga tunggisista na pag-aralan o mag-aral kasi muna bago ho ng satsat ng satsat. Kasi nga inakusahan nga itong si Martires na mga tunggisista na kesya ito ay inappoint ni Tatay Digong Duterte ay nakikita na daw nila na kinampihan ho itong si VP Sara Duterte. Bupol ho sila dito sa paliwanag ni Samuel Martires mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, tuloy muna tayo dito kay Jay Ruiz at maikling video lamang ho ito ng Bilyonaryo News Channel na papalitan na ho itong si Jay Ruiz. Paano at bakit kaya? Malamang ho, ito yung nangyari na gusto ho nilang palayasin dyan sa Malacanang bilang miyembro ho ng press corps mga kabitan. Itong si Eden Santos. At ito ay pinagtanggol naman ho ng kasama nila dyan sa Malacanang press corps mga kabalitaan. Anyway, tuloy tayo dito sa ating paglalahado na impormasyon, makatotohanan dito lamang ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Under fire na naman ang opisina ni Secretary Jay Ruiz matapos sumulat ang PCO sa Net25 para alisin sa Malacanang Press Corps ang reporter nitong si Eden Santos. Lumabag daw kasi si Santos sa coverage protocol nang lapitan si PBBM sa isang event sa Tarlac kamakailan. Nababahala naman ang MPC sa insidente at tinawag na clear overreach ang ginawa ng PCO. In limbo pa rin si Secretary Ruiz sa ngayon, bagamat itinanggi niya na wala siyang nababalitan, siya'y sisibakin ng Pangulo. Maingay ang balitang papalitan na siya ni Corporate Communications Executive Dave Gomez. So ayun po mga kabalitaan, papalitan ho siya ni Dave Gomez mga kabalitaan. Kung may baho ay talagang sisingaw ho ito. So malamang bukas makalawa, wala na ho dyan si Jay Ruiz mga kabalitaan. At susundan ho ito. Sana matanggal na rin ho itong Malacanang vlogger nito na hindi ho dapat at hindi ho bagay na magiging undersecretary ho ng PCO na tagapagsalita ay talagang pabida-bida rin. Ang lakas ng loob na maging spokesperson mga kabitaan o di kaya maging undersecretary ho, tagapagsalita ng PCO. Na kung makapagsalita naman ho talaga ay walang modong magsalita ito at sobrang napakabastos. At hindi ko naman ho minamalit kami mga Bisaya, ay talagang ganun ho talaga kami magsalita. Pero iba ho yung pananalita nito, itong tunog Bisaya, itong si Au Castro, mga kabalitaan. Anyway, balikan ho natin yung impeachment ho laban kay Inday Sara Duterte kasi nga sila ay talagang nananakit na ho yung kanilang lalamunan. Nananakit na ho yung kanilang lalamunan sa kakapaliwanag dahil sa tingin ho nila daw ay kinampihan ni Martires itong si Inday Sara Duterte. Dito natin malalaman mga kabaitaan itong pabidabidang mga tunggisista nagmamarunong at nagpapanggap na mga matatalino. Bupulo sila dito kay
Ombudsman Martires. Si Ombudsman Martires, diretso ho itong magsalita. Straight to the point ho ito. Ito pa lang si Martires, mga kabataan, ay fair ho yung kanyang treatment at hindi ho siya kumakampi kahit ninong mga matataas na politiko na nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Kasi nga, although itong si Martires ay appointed ho ito ni Tatay Digong Duterte, pero dito natin malalaman, mga kabataan, na patas ho ito bilang ombudsman. Kabaliktaran ho yung pagdududa or yung agam-agam ng mayabang kapulungan na si Martires ay kinampihan di umano si VP Sara Duterte. Congressman, particularly si Congressman Joel Chua. Yun nga, nabanggit nila na na-surprise sila sa bilis din yung kumilos ngayon. Ayaw nilang isipin na baka i-dismiss nyo kaagad ito at maka-apekto dun sa impeachment trial. Sana daw patapusin nyo yung impeachment trial. Bago kayo. The timeline, no, is very parang we only submitted the committee report on June 10 before the plenary, and then on June 16 the ombudsman received the committee report. Alam niyo, pinangungunahan kami. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Really? Ba't kami pinangungunahan? Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aralan na yung konstitusyon, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know hanggang saan extent ang pwedeng gawin ng ombudsman. Ito ba sinabi, Justice? You're appointee of the Duterte Justice. So, medyo meron daw silang reservation doon sa part niya. Okay. Alam mo, hindi ko naman kinahihiya, hindi ko tinatatwa na ako'y naging Associate Justice ng Supreme Court dahil kay Digong. Hindi ko rin itinatatwa na ako'y naging ombudsman dahil kay PRRD. Kung bakit ako'y ginawang ombudsman ni PRRD ay hindi ko alam. Ako ba'y tao ni PRRD o nilagay ni PRRD para magtrabaho? When I was appointed the ombudsman, what was my first agenda? My first agenda, and the first thing that I did, was to withdraw the information pending before the Sandigan Bayan against then former President Benigno Aquino. May kaso noon si Pinoy sa Sandigan, ito yung sa Sapano. I went to court, moved for the withdrawal of the information. Yan bang gawain ng tao ng isang PRRD appointee? When I dismissed the case of Laila de Lima, the primary case of Kerwin Espinosa filed against Laila de Lima, did Laila de Lima say, "Ba't mo ginawa yan? Why did you dismiss? Why did you dismiss my case when you know fully well that you are a Digong appointee? Why did you dismiss my case when you know fully well that the Sanbeda community knows that PRRD ay galit sa akin? The other day, she just said, galit na galit sa inyo dito." So kung ako'y gumagawa ng aksyon dahil sang-ayon kung sa gusto ni Digong, bakit ko dinismiss ang kay de Lima? Why did I file charges against Secretary Duque with respect to family? Duque being a member of the cabinet of President Rodrigo Duterte, di ba? Why did they dismiss from the service the overall Deputy Ombudsman na si Warren Leong, na isa rin taga Davao, isang tao ni Duterte, appointee ni Duterte? Bakit ko kinasuhan si Lau sa family? Another guy from Davao, very much identified with the former president. Pag may ginawa ba akong pabor kay Digong, ano ba yung pabor na, ano bang ginawa ko? For the 7 years that I have been the ombudsman, ano ba yung ginawa ko na pabor kay Digong? Di mo kaya ito lahat, hindi ito pabor kay Digong eh. Pag dismiss sa kaso ni De Lima, hindi pabor kay Digong ito eh. Kasi they're worried na kung sir, explain mo lang yung magiging in terms of maybe effect. Kasi you have at least 2 venues now, no? Ombudsman and then the Senate Impeachment Court kung tuloy. Kung halimbawa, sir, na mauna ang resolution ng Ombudsman,
how is that going to affect an impeachment court in general? I do not see that situation coming. Oh, what? Because I think bago kami matapos ang investigasyon dito, tapos na ang impeachment proceedings. Remember, Oh, the respondents, including the Vice President, given 10 days 10 yan, sir. Okay. to file their counter-affidavits. Okay. After the filing of the counter-affidavits, the House of Representatives, through the Committee on Good Government, will be given 10 days also Para sa to magot. file their reply. Okay. Then another 10 days will be given to the respondents to file their rejoinder if they want to file their rejoinder. Mhm. In the meantime, we will be asking the House to give us certified true copies of the documents. Okay. So medyo matagal-tagal pa ito. Okay. So hindi nyo na maaabutan yung unang action, you think? Kasi I don't think so. So the one who will resolve this problem will be the next ombudsman. Kasi ang worry nila, sir, baka paspasan mo bigla. From July 26, may walang ganun sila, sir. Yun ang mahirap sa mga taong nervyoso. Yun ang mga hirap sa mga taong hindi nag-aaral. Sabi ko nga, kung pag-aaralan na nila ang konstitusyon, the provisions on impeachment, and further study, anong deliberations, anong pinag-usapan ng committee noon? Sir, ano nga ba para alam namin? At alam din nila. Nagtanong si Chief Justice Davide, who was then a member of the Constitutional Commission. Sabi niya noon, pag mayroon bang ebidensya ang ombudsman, pwede bang ombudsman mag-imbestiga? Okay. Pag result ng investigation, will it affect the impeachment? Ang sagot nila Romulo at Inoliedo parang it would depend on the quantum of evidence for conviction. Tanong uli ni Chief Justice Davide, ang ombudsman ba pwede mag-imbestiga? Ano sagot? Yes. But not to prosecute. So what we're doing now is just investigation. It's just investigation. Without purposes of filing. Prosecution. Without We cannot file it because may ongoing na sila. look, we're allowed to investigate an impeachable officer for purposes of filing an impeachment complaint. Mayroon na. So ano pa yung file namin impeachment complaint? You cannot file an impeachment complaint against an impeachable officer twice in the same year, di ba? So hindi kami pwede. So sir, the only way that you could file charges, kung yun man yung lumabas sa resolution nyo, is if she is convicted by the impeachment court. If she's not, wala talaga kayong If the magagawa. complaint as it is now and the news will be dismissed by the impeachment court, by the Senate, what can we do? Sabi niyo sir na you only have the power of investigation and you must wait for the Senate impeachment court. I think nasa Article 11 yun, Article 11, Section 3. Ng Constitution, sir. Ng Constitution. Sa rules and powers, sir. Hindi, no. Alam mo kasi accountability yun. And- Nandun din yung provisions ng ombudsman. Correct, sir. And back up by CONCOM Oh, deliberation. Sir, this is clear. Okay. Halimbawa, sir, sabi niyo, you have to wait for the ombudsman at the impeachment court to finish. Halimbawa, sir, yung level nyo, tapos kayo ng July 20. No. Can you, and then July 20, meron ba kayong Pwede pang gawin. yes dun sa binigay ng House sa'yo? Wala rin. If you finish on July 20, sir, ng investigation, what can you do? If you finish July 20, Well, wala, nakatinggalan yung aming. So ang abutan talaga, sir. ibig sabihin, hindi nyo po pwedeng i-dismiss. We are not going to dismiss anything. Sir, Unless the impeachment elaborate. court. What is there to dismiss? When our power is only to investigate. Supposing lang ito Theoretically. Supposing Sara is acquitted. Sa inyo, sa Senate. Senate. But the Ombudsman's resolution now says she should be charged for something. Conflict yun, ha? While one is political, the other is legal. Legal, yes. Kasi support ito. We cannot do that. Parang nangyayari, pinahiya mo pang Senado, di ba? So we cannot dismiss
anything that is pending before it. They're just going to have to investigate. We have to wait until such time that she's no longer the vice president. Remember Pinoy, ha? Okay. Pinoy was charged before the Sandigan Bayan, hindi na sa presidente. Yung mga sapa nun, di ba? In office. Pero if na ano siya, na convict siya sa impeachment court, then Pero nga, na-convict siya ng impeachment court, Ousted na siya. Wala na siya immunity. pagkapos, kung ilalabas namin ang report sa sinasabi namin, wala namang liability, hindi kinontra namin yung Senado. Pero sir, So you have now in the crisis where there are two institutions, di ba? First filing the different findings. So to avoid that, let them finish the impeachment proceedings. okay, so misplaced yung worries nila, sir. ng Congress. Yun ang mahirap sa mga taong nervyoso. Kaya mahirap yung kainom ng kape. Lalo kung hindi barato yung nililig mo. Kasama kami. Ito naman, sir. So can you answer the Congress, particularly the Committee on the Good Government, walang dapat na ikabahala na unahan nyo ang impeachment ng Ombudsman. A spokesperson ng mga prosecutors yata said that dapat ang ombudsman should take the vaccine. Wala na ang impeachment proceedings, nag-acquire na ng jurisdiction ang impeachment court. The ombudsman should await the outcome of the impeachment proceedings. The ombudsman should take a back seat and tignan niya yung ebidensyang ilalahad sa during the trial. Never in my life did I take the front seat except when I am driving. I always want to take the back seat. Dahil masarap sa back seat, di ba? Wala kang responsibilidad, hindi ka nakikita ng tao, hindi ka kilala ng tao. Never na Kaya nakikita niyo naman ako. Nakita niyo ba ako naglakad na may mga kasamang bodyguard? Hindi. Yung sabi bodyguard, sabi taking front seat. Napapapansin ka, di ba? Hindi ako napapapansin dito. Sila ang gumawa ng paraan para ako'y pansinin. Nananahimik kami eh. Papadalhan mo kami ng complaint. Pero sir, explain yung taking the backseat in legal terms. You're saying because i-explain niya na kanina na parang yung sa impeachable officer, gano'n. Yung legal explanation ng taking the backseat. We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. No, we're not going to do that. We're only doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Period. So, gumalaw lang ang ombudsman dahil binigyan kayo ng kopya ng Congress. Yes. Parang ang nangyari ito sa ombudsman, look, bakit kami binigyan ng... Ito ang natanong namin sa sarili namin sa ombudsman. Bakit kami binigyan ng kopya ng investigation report? Hindi naman kami media bureau ng House of Representatives, di ba? Hindi na kinaya. Hindi naman ako pwede maging spokesperson dahil ang English ko ay Bisaya, Bisaya, di ba? Mali-mali yung mga pronunciation ko. So, bakit kami binigyan noon? Para Para basahin lang? Wala na kayong panahon magbasa manood nga ng Netflix, hindi na kami nakakapanood, di ba? Para nga bigyan kami? Wala kinababahala nga nila. Kasi sir, parang sabi baka ilutusan kayo. Wala. Sino nag-utos ka sa akin? Kasi yung sinasabi nga nila na appointee ako ni Digong, sinabi ko na, di ba? Yes. Now, there is one thing I want everyone to know. Buong taong bayan, mula nang ako'y in-appoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong either directly, through his relatives, or through any of his cabinet members, including Medialdea, Panelo, and Bongo. Walang ipinakiusap sa akin si Digong na sasabihin sa akin, Sam, pwede ba tulungan mo si Alan Gatos dito sa kaso niya? Never.
O saan pwede bang, ano mo yan? Kasuhan mo yun si Joseph Morong? Wala. Si Digong ay never. Yun ang nirespeto ko sa kanya. Na nirespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. So si Vice, naparamdam niya. Vice Sara? No, never also. In fact, I only met the Vice President once in our out-of-town hearings when I was with the Sandigan Bayan, when she treated us, I think, for lunch, dahil hindi pwede nung si Digong. So siya ang sumalo sa siya nagpakain sa amin ng lunch. That's the first and the last time I met the Vice President. Kahit magbanggaan kami, siguro hindi ako makikilala ni Vice. So, in this statement, Justice, are you hoping na settled na to yung mga agam-agam na mga congressman? Sana nga settled na yun. Kasi kung iisipin nga kanila bakit kung kinasuhan yung mga tao malalapit kay Digong? Si Duque, si Leong, si Lau. Bakit ko dinismiss ang kaso ng mga tao galit si Digong? Katulad ni Dili. Diba? Kasi siguro naman parang that is against human nature yung ginagawa ko na hindi na ano yun, di ba? Kung totoo kung ang ginagawa ko ay sang-ayon ko ano sinasabi ni Digong. Actually, ang nangyari pa nga doon sa pagka-withdraw ko ng information kay Pinoy, lumabas sa dyaryo, the ombudsman is richer by 15 million in 3 months. Totoo yun. Alam ko hindi ang nagsulat noon yung nakapangalan doon. Alam ko ang nagsulat noon sa desk kung saan magdyaryo yun. May nag-operate sa akin doon. Inoperate ako noon, nasiraan ako kasi that was the day when I give some reporters a copy of my entry salent sa ombudsman. At talaga mayroon nagsabi na, narinig na isang kaibigan ko. So ginamit yun So anong nangyari sa dyaryo? Ombudsman is richer by 15 million in 3 months. Por Diyos, por Santo, yun ang aking retirement pay galing Supreme Court Kaya tumasa ko ng Justice, on a related case, di ba may naiwan si Ombudsman Morales na investigation kay Digong about the wealth, bank accounts, and she said before siya mag-retire, wala na kaming mahanap na investigation. So, tatapusin muna namin without prejudice to the reopening. Should the next ombudsman have any evidence, did that reopen in any capacity under you? No. Bakit po hindi nabuksan? I don't know about that case. And I was not informed that there was a pending case against Digong. It did not appear in our records. And I didn't know about that because there was no formal turnover between Justice Morales and myself. So yun po mga kabaitaan, talagang napakalalim hong magsalita ho itong si Ombudsman Samuel Martires mga kabaitaan. Detalyado ho, by the number ho yung kanyang pagpapaliwanag at pagsagot ho patungkol itong akusasyon ng mayabang kapulungan mga kabaitaan kung saan siya po ay inakusahan na pinoteksyonan itong si VP Sara Duterte. At makikita at naririnig natin sa mga sinasabi nito na hindi ito at wala itong kinikilingan kahit kaalyado pa ni Tatay Digong Duterte ay kanyang pinakakasuhan at yung iba nga dyan ay pinatanggal niya mga kabalitaan. Cabinet member pa yan ni Tatay Digong Duterte. So itong House of Representatives dahil parang parang naparanoid na to mga kabalitaan hindi na nila alam ang gagawin dahil alam naman nila na sila po mismo ay maliho yung kanilang ginagawang pagsampa ng kaso laban kay VP Sara Duterte. At pati itong si Martires dinamay, ginagawa ng istorya, akala siguro nila na sila ay makakalusoto dito. Dahil sa talino nitong si Martires, kulelat yung mga mapagpanggap na mga matatalino dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan.
Danagan Balita. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation sa mga oras na ito, mga kabitan, huwag kalimutan buhusan ng maraming komento at paliguan ng maraming likes, mga kabalitaan. Komento, suwestyon, reaksyon at kung ano-ano pa. And then sa hindi pa po nakapag-subscribe, mga bagong salta po, subscribe na ho kayo, pindutin ang subscribe button. And then para ho mapanood nyo yung ating mga bagong video yung ina-upload ho, buksan or open your notification bell, mga kabalitaan. Share nyo rin po ang videong ito. Bago tayo magtapos, pasasalamatan muna natin yung ating mga avid viewers, mga kabitan. Lalo na ho si Mami Rose at Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Dyan sa Japan si Ma'am Corazon Nika. Maraming salamat. At Ma'am Ana Santos na diehard ho sa ating munting bahay na lagi hong nanonood, mga kabalitaan. And then sa mga nagdais pong maging bahagi or exclusive members sa ating munting bahay, pindutin nyo lang po ang join button dyan. Gaya na lang ho ni Boss Romeo de los Reyes, Ma'am Rosana Concepcion, at the same time si Elijah TV Kabalitaan. And then assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Salamat sa inyong panonood. Masalam. And then sa ating mga kababayan na dyan sa The Hague, Netherlands, mabuhay kayong lahat. Lalo na po yung ating mga bagong saltaho, huwag kalimutan na suportahan nyo po at lagi ho tayong tumutok dito sa ating munting bahay, mga kabalitaan. Magkita-kits tayo sa ating pagbabalik sa mga ilang oras. Dito lang ho sa inyong pinagkakatiwalaan na wala na hong ibang tagapagtuhid ng mga impormasyon na binabaluktot ng mga bangag supporters or bangag vloggers, mga kabalitaan. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, saan mang lupalot ating mundo basta may mga Pilipino. Paalala lamang ho, para lagi updated ang lahat, lalo na mga kababayan natin abroad at sa ating bansang Pilipinas. Mag-subscribe na ho kayo at i-share ang video ito para malaman ng karamihan kung ano ang kaganapan sa ating lipunan. To God be the glory. Mwa chip chip. Peace out.